Umapela si Senador Laila de Lima kay Senate President Coco Pimentel na payagan siyang magawa ang kanyang tungkulin bilang senadora kahit nasa loob ng piitan. Kabilang na dito ang payagan siyang makadalo sa ilang mahalagang sesyon sa Senado. Nagbabalik si Eunice Samonte. Pasado 10 ng umaga, tumating sa Campo Crame ang tinaguriang Magnificent Seven ng Kongreso. Ito ay upang bisitahin at kamustahin si Senadora Laila de Lima sa kanyang piitan sa PNP Custodial Center. Ang mga mambabatas ay kinabibilangan ni Albay Representative Edsel Lagman, Caloocan Representative Edgar Erice, Capiz Representative Emmanuel Billones, Akbayan Representative Tomasito Villarin, Northern Samar Representative Raul Daza at Magdalo Representative Gary Alejano. Bukod sa nangangayayat na aniya ang senadora, ayon kay Representative Erice, kabilang sa mga natalakay sa loob ng piitan ay ang lagay ng kalusugan ng senadora, mga kahilingan nito at ang issue sa West Philippine Sea. Kung napapayagan na atin ang birthday, napapayagan na umattend ng mga important family occasions, pwede rin occasionally, huwag lang yung araw-araw na pagdalo sa session. Siguro kung may mga voting na importante, may mga issues na pag-usapan, siguro dapat payagan ng korte. Bukod aniya sa pinadalang apela ng senadora kay Senate President Coco Pimentel, nais ni Senator Laila de Lima na pahintulutan siyang makadalo sa mga mahahalagang sesyon ng Senado bilang karapatan ng isang halal na opisyal. Samantala, matapos ang kanilang pagpupulong na tumagal rin halos ng 1 oras, hinimok naman ni Magdalo Representative Gary Alejano si Pangulong Rodrigo Duterte na ipaglaban at maging bukal sa sigalot ng West Philippine Sea. Bakit hindi tayo mag-assert? No? Yung iba nga, na niremind lang tayo dun sa human rights issue, nagwawala na yung Pangulo eh. Ditong tinrete na tayo ng war, bakit walang sinabing Pangulo at wala tayong magawa? Nilinaw naman itong nais lamang nilang alamin ang kondisyon ng senadora matapos ang halos 4 na buwang pagkakabilanggo at upang mapag-usapan ang ilang usaping may kinalaman sa ating bansa. Matatanda ang nauna na naglabas ng ruling ang Korte Suprema na nagbabawal sa mga nakadetining mambabatas na dumalo sa mga sesyon at pagdinig, ngunit apela ng senadora, hindi pa aniya siya convicted at mayroon pa rin siyang obligasyon na gampanan ang kanyang tungkulin bilang opisyal na halal ng taong bayan. Itong si Senadora Laila de Lima ay humihingi ng tulong kay Senate President Coco Pimentel na payagan siyang makadalo sa mga hearing, lalo na pag sa mga boto-boto raw ng mga batas, particular na dito sa death penalty. Nasa linya po ng telepono si Senate President Coco Pimentel. Maayong buntag, Senate President, sir. May buntag, Erwin. Magandang umaga sa lahat. Sir, si Senadora Laila de Lima, well, we all know at nung few weeks ago, nung dumalaw ang Liberal Party sa kanya sa kulungan niya, and they said they're going to the Supreme Court to ask the Supreme Court na payagan si Senadora de Lima mag-attend sa ng mga hearing sa Senate at lalo na yung mga may init na issue, kagaya po nitong death penalty para makapagboto siya. Ngayon yata, sir, I think she's asking you, sa pamagitan po yata, I don't know kung letter ba ito or she called you, pero ang sinasabi po ng media... Sumulat. Opo, sumulat at nagre-request sa inyo. Mayroon po bang, pwede ba ito, Senator Coco? Hindi, ganito yung argumento kasi ni Senator de Lima. Opo. Sabi niya, napansin daw niya na may mga ibang detained senators, pinapayagan ng korte lumabas ng ilang araw o mga piling araw dahil sa mag-attend na family event, may pupuntahan, magpapacheck up. Sabi niya, hindi pa mas importante naman yung attendance sa Senado, kaya baka daw siya pwede din pagbigyan sa ganong paraan. Yun po sabi niya. Kayo, sir, anong masasabi ninyo dito, sir? Pero kulang sa detalye. Meron naman siyang point na kung pupunta nga, papayagan niya sa senador atin ng birthday party ng kanyang ama. Sabi niya, hindi ba mas mahalaga daw yung ang senador, sa senador pa naman, kahit na nakakulong kasi, senador pa yan eh. Napayagan daw mag-attend ng session para makaboto. Okay, maganda yung theory, pero kailangan natin ng detalye. Kailan? Ano yung
kailan, ano yung pagbubutuhan, ano yung gusto niyang atendan. Yung... Sa theory, pwede kang sumang-ayon, pero hindi naman pwedeng sabihin mo, dahil tama theory mo, sabihin natin sa korte na payagan ka na everyday mag-attend. Wala na, wala na ngayon yung pagkakulong mo. So, kailangan po ng konting detalye rito, which date do you want to attend and why? Yeah, yung gusto niya yata, sir, mga pag nagsabi niya yata siya, particularly the death penalty bill, sir. Okay, wala pa naman siya sa death penalty, wala pa sa ating tawag dito, sa ating agenda. So papag-aralan na pinapag-aralan na po ngayon yung letter niya ng opisina po at saka siyempre ng Senate Tigan, involved namin ng Senate Tigan. Kung pa yung mga punto nga na release ni Senator De Lima. Na kung titignan mo naman, siya sa point na senador, nagpaalam sa korte, attend ng party. Ang sa kanya, senador, papaalam sa court, attend ng session para bumoto sa mahalagang panukalang batas. Yun ang kanyang point. So, kung death penalty yan, wala pa po yan. Nasa committee, di ba yata, huminto yata ang hearing ng Committee on Justice yan Huminto So, doon muna tayo sa theory niya. Tapos, kung bukas kami sa theory niya, saka na natin tatanungin, ano ba yung mahalagang panukala para tayo? Kasi pagdating naman kung ano yung mahalaga na panukala, iba-iba tayong point of view doon, Erwin Kasi kung priority mo yung panukalang batas, para sa'yo, mahalaga. Isang senador, hindi niya priority yun, para sa kanya, hindi ba? So, depende po yun. So, kailangan po ng detalye din doon. But after we agree on our basic premise or basic suggestion niya na kung ang senador na pinapayagan mag-attend ng birthday, bakit hindi payagan ng senador mag-attend ng session para bumoto? Pero tingin ko sa tingin niya, priority yun kasi, tell me sir, you're a lawyer, Sen, ano po? Di po ba yung kaso na kinakaharap niya ngayon, it carries a very stiff penalty? Paano ito sir? Pasok po ba siya doon kung sakasakaling maipasa itong batas na ito bago siya masintensyahan, papasok ba siya doon sa death penalty na yun? Kung ibibigay ng korte yung... Hindi na, hindi. Ang ibig mo sabihin, baka kasi apektado siya doon sa death penalty. Correct. Gusto niya bumoto. Oh. Okay, ang principle kasi sa batas natin, prospective. Okay. Prospective. Kasi kunyari, example lang kunyari ang death penalty, maging batas na August 1, kunyari Opo. kunyari August 1, 2017. Ang ibig sabihin nun, lahat ng krimen lang na punishable by death penalty na naganap after August 1. Ayun. Yun lang po ang pwedeng sentensyahan ng death penalty. Yung si Senadora De Lima nakakulong na ngayon, ibig sabihin nun, Bago pa. Ang charge sa kanya, nangyari na noon pa. Ayun. Kaya nga nakakulong na siya ngayon. Ang allegation may nagawa na. So, hindi po siya apektado doon. Pero ito lang na Erwin. Yes, sir. Ang death penalty, hindi pa nakaschedule ang diskusyon sa plenary. Wala pa Alright. Wala pang amendment sa plenary. Therefore, walang schedule sa botohan sa plenary. So, ano pinag-uusapan namin? Kung death penalty ang pinag-uusapan namin, no way tayo makamotion siya sa korte at panigan namin siya na mag-attend siya ng session on a certain date na hindi pa naman namin siniset. Wala pa There is no way ngayon na mag-determine namin na on such a date, payagan siya umalis para bumoto. Pero yan pa mismo ang pinag-aaralan ngayon. Kung magandang palisiya ba yan, na pagbigyan ng ganyan, kasi nga ang iba napapagbigyan sa birthday. So yan, pagbigyan. Ngayon, ang next tanong dyan, kailan i-ito ngayon yan? Kasi kung pagkatapos ng mahalaga yung isang bill, sasabihin niya mahalaga din yung bill number 2, mahalaga din yung bill number 3, mahalaga din yung bill number 4. Papalag ng korte sa amin yan. Kaya pag-aralan namin yan. Kasi papalag ng korte, sasabihin ng korte, di para ka na rin hindi nakakulong, para ka lang din, meron ka lang dormitoryo. Kasi pinapayagan kang labas ng labas. So, pag-aralan ko lahat yan, binabalance ko lahat yan. Alright.
Senador, Senate President Coco Pimentel, sir, daghang salamat, maayong buntag kami mo, sir. Anytime, thank you very Thank you much. po. Apo. So, wala. Senadora de Lima, ma'am, wala pa, negative. Wala pa yung death penalty. So, entonces, ma'am, maghimas-himas ka muna naman ng bakal na rehas dyan. Or, magdala, linis-linis ka muna ng mga bintana mo dyan para magbisi-bisihan muna kayo. Punas-punasan niyo muna, i-map niyo po muna yung kwarto, wala kayong katulong dyan. Hingi kayo sa gwardiya niyo ng timba at saka map, i-map niyo po yung kwarto niyo, yung bintana niyo, punasan po ninyo. Kung gusto mo ma'am, para kung ka, padalang kita. Pwede mong burdahan yung kumot mo. Ha? Lagyan mo ng mga Hello Kitty, pwede. Pakintabin muna yung bakal ng rehas, pwede rin. Pagpinturahan mo ng silver, ng stainless, pwede ho yun, ma'am. Para sosyal, tama. Pa-stainless. Pa-stain, madali lang ho yan, ma'am. Pwede kitang padalan po ng isang lata dyan ng stainless, pinturahan mo yung rehas dyan. Pati yung bakal ng higaan mo, gawin mong stainless, no problem. Or yung kama mo, see-through. Parang yung sa mga jeep, yung mga kotse, kitang-kita mo yung makina. Kaya-kaya, ma'am. Or lagyan mo ng drawing yung dingding, ma'am. Ganon. Kasi medyo matagal-tagal po kayo dyan. Pwede mo lagyan dyan ng mga drawing.